Hey, what's up people? It's me again, Emong, and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, is i-share ko ang isang application na makakatulong sa ating mga YouTuber gaya ko. Pero bago ang lahat, make sure na ini-like nyo na ang video ito and mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel at i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Umaasa ka lang ba sa data? Ilang megabytes o gigabytes ang kinakain ni YouTube sa pag-upload ng mga videos mo? So halimbawa guys, yung 2 gigabytes gagawin nating 100 MB lang sa pag-upload ng video. So kung gusto mong malaman, watch until the end. So mag-screen recording po ako ngayon and ipapakita ko sa inyo ang application na yon. Are you ready? So, yun guys, pupunta po tayo ngayon sa Play Store and isa-search lang po natin Video Panda. Yan. Oy. So na-download ko na po 'yon. So ito na siya. Ito na. Ito guys, ito. So wait lang guys. So pagka na-install natin is pwede na natin siyang i-click. Uy. Oh, yan guys, yan yung latest na na-upload ko sa YouTube. Oh, wait lang, ang daming nagcha-chat. Ano ba 'yan? Wait. So yun guys, oh, 'di ba? Kita nyo, yung original guys is 5.7 gigabytes which is marami na yan para sa akin. Ilang giga surf 50 na yan. Mga nasa 300 plus na yan, 300 pesos na kapag maglo-load ako ng giga 50. Since ginamit ko na yung application na yan, ito na lang siya ngayon, 133 MB, which is maliit lang yan para sa akin. So yun guys, ituturo ko na sa inyo. So ang gagawin natin guys is pipili po tayo ng video na i-upload natin sa YouTube. So ito yung i-upload ko na guys, ready to upload na. Ito. So yung gagawin lang natin guys is i-click natin yan. Then next. Tapos yan guys. Imagine tingnan nyo guys. 2.1 gigabytes ang kailangan para ma-upload ang video yan sa YouTube. Pero ito guys, 2.1 gigabytes pero nakadepende yan sa length or sa bigat ng video na i-upload nyo sa YouTube. So after na maklik nyo yung i-upload nyo guys, is pipili kayo ng magpipili kayo dito. So yung i-click lang natin dito guys is yung small file, easy share, acceptable quality, quickest compression time, low resolution, yan. So compress natin. Yan. Ano nangyari? So yan guys. Guys, sinasabi ko matagal mag-compress pero napaka worth it ng application nito. Kung i-rate ko ito, nasa 5 stars. Kasi napaka useful nito sa mga content creator gaya ko na umaasa lang sa data. So matagal guys, pero napaka worth it. I will let you update guys. So 1% pa lang and yung oras is 5:32. So i-update ko kayo later guys kapag na-compress na and guys update 8% pa lang. So gusto lang i-remind guys na hindi kailangan ng data or wifi sa pagko-compress. Pwede nyo patayin yung wifi nyo para makasave ng data. So yun guys, pwede nating patayin muna yung pwede nating patayin muna yung wifi natin para makatipid sa battery kasi nalolobat na tayo. And yan. So update guys, so naka full charge na ako. Yan kita nyo ba, 100% na ako and halos mahigit isang oras na ang nakalipas is nasa 78% pa lang ang ating
pagko-convert. So hintayin lang natin guys, and magtiyaga lang tayo, 'di ba? Kung may tiyaga, may nilaga. I'll be back. So meron pa din po pala siyang notification dito sa ating screen kapag ibababa natin ito, oh. So yan. So malapit na. Tiis-tiis lang, tiis-tiis. Impressive talaga. Hey, what's up people? I'm back. So na-convert na po. Oh, see? Na-convert na po ang ating i-convert, and makikita po natin dyan ito. Wait. Nakita nyo yan guys, from 2.1 gigabyte baklang chuang, from 2.1 gigabyte down to 201 MB. So ito yung na-save mong gigabyte, 'di ba? 1.9 gigabytes. So malaking halaga. Malaking halaga. So napakalaking halaga ng 1.9 gigabytes, lalo na sa aking pag-aaral, lalo na sa aking mga estudyante na nag-online class, kasi yung 1.9 gigabytes na yan is probably nasa pang 3 days ko na yan eh. So napakaganda po ng application na ito. So I strongly recommend this application sa mga kapwa ko YouTuber na umaasa lang sa data sa pag-upload ng kanilang mga videos. Although naka wifi ako, pero data naman po yung kinakain yan. Ano yun? Wait, parang nagre-green minded ako dyan. So yun guys, masaya ba kayo? So after ninyong ma-i-convert guys, is isa-save nyo na. Yan, click nyo lang to. Wait, click nyo lang yun. Oh, ano ba yan? Click nyo lang to. Yan, save. Then okay, press okay para ma-save na siya sa gallery mo. Oh, ganun lang ka simple guys. So, i-check natin guys kung na-save nga ba sa ating gallery. So, punta tayo sa ating gallery. Then, yung mga master records. So, iyan. Ito na yung records guys. Naka-save na, and probably nasa mahigit 1 oras yung pagko-compress. So, okay lang yun para sa akin, di ba? Kasi mas madami naman yung data na na-save mo. So guys, make sure na ini-like nyo na ang video ito, and mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, and i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. So that's it for today guys. I hope na pinanood nyo mula sa simula hanggang sa huli ng video ito, kasi yung video ito is para sa aking mga kapwa YouTuber na umaasa lang sa data. So I hope na nakatulong ako sa inyo, and see you on my next vlog.